hapon. Tayo ay mag-umpisa na ng ating aralin. Yan, last 1 hour na lecture ng evangelism and discipleship, then 1 hour exam. Okay? Sige mga kapatid, thank you sa Lord at magandang araw din sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, thank you so much sa araw na ito, O Diyos, na kami po ay minarapat mo na magkasama-sama na naman, O God, upang Lord makapag-aral ng iyong mga tungkol sa ministry, Panginoon. Makita namin, Lord, kung ano yung mga tamang mga strategies pa, Lord, kung paano ang evangelism and discipleship. Thank you, Lord, sa mga past experiences, O Lord God, na ginamit mo upang maging successful at maisakatuparan, O Lord God, ang iyong mga inuutos, O Lord God, sa amin na go and make disciples, O God. Kaya thank you, Lord, dahil, Lord, tinatawag mo ang kung sino mang mga anak mo, O Diyos, para tupdin, O Lord God, ang iyong kalooban dito sa lupa, O God. Hayaan mo lamang, Lord, na patuloy mo kaming i-empower, Panginoon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Let your anointing continue to flow, Panginoon, sa TGSIM organization, O Lord, mula kay Bishop Romwell, Panginoon, patungo sa mga pastors at mga workers, O Lord God. At hayaan mong, Lord, na gamitin mo lamang ang bawat isa sa amin, O God, upang, Lord, lalo pang lumago ang ministry, lalo pang maraming makakilala sa iyo, Panginoong Jesus, at maging disciple, O Lord God, upang, Lord, sila ang magpapatuloy, O Lord God, ng gawaing inumpisahan mo dito sa lupa, O God, hanggang sa tamang panahon na ikaw ay babalik upang kunin ang iglesia, O God. Kaya, Lord, pinagpapasakop namin ang lahat sa iyo. Yung pagsuko ng aming mga buhay, O Lord God, ay batid mo naman yon, O God. Ikaw nawa ang patuloy na maghari sa mga buhay namin. Ikaw ang patuloy na maluwalhati, O God. Sa anumang pagkakataon, O God, ay Lord, maitaas ka namin sa iyong dakilang kalooban, O Diyos. Ikaw ang maitaas sa mga buhay namin at sa mga ministries na kinabibilangan namin. Lord Jesus, ikaw ang maitaas, Panginoon. Hindi ang aming mga sarili, Panginoon. Ikaw ang Panginoon at dapat kang purihin, dapat kang sambahin, O Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na ang pangalan mo lamang ang patuloy na maitataas at maluluwalhati sa TGSIM, O Lord God. Kaya malaya kang makakilos, Panginoon. We welcome, Panginoon, yung pagkilos mo, O Lord God, sa TGSIM organization, O Lord. Thank you. Basbasan mo po si Pastor Ninoy na siyang magtuturo, O Lord. Salamat dahil, Lord, siya ay servant mo, Panginoon, na ginagamit mo, O Lord God, effectively para sa evangelism and discipleship. Kaya thank you, Lord, sa may impart niya na knowledge and anointing. Ito po ang prayer namin in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Okay. Yan. O mga kapatid, bigay ko na kay Pastor Ninoy. Pastor Ninoy, thank you and God bless. Magandang hapon po sa bawat isa muli from sa Philippines, USA, sa lahat ng part ng Pilipinas, Bolinao, Bulacan, lahat magandang hapon ay magandang gabi sa inyo mga kapatid. And then we will start again sa continuation ng ating lesson. I just want to share again yung ating ayan. Last time, natapos tayo dun sa number 3. Dito tayo nag-end ng sandali ikwan ko muna. From this. Okay, dito tayo nag-start. I-end ka natapos last time
naituro ko na yung the difference between evangelism and discipleship kasi nandito na tayo sa discipleship. Yung discipleship is to train now yung mga na-evangelize natin. So ito ngayon yung itinuturo ko, continuation ng discipleship. So ito yung dito tayo tumigil, dito to help the believer who is undergoing discipleship to reproduce. Katulad ng ginawa ng Panginoon na tinawag niya the 12 disciples, nagsimula siya sa 12 disciples at dumami sila. Kaya dito tayo to help the believer who is undergoing discipleship to reproduce. So every disciple has the capability and responsibility to make disciples. It is the rule of every disciple of Jesus to be a minister and to make disciples. The acid test of a disciple maker is not that he or she is making disciples, but are making disciples who are disciple maker. So it's a matter of multiplication. Kung ano yung tinuruan natin, ganun din ang gagawin niya, magmo-multiply, ituturo din niya. So from katulad namin, nagsimula kami sa Tabuk at nag-reproduce. Nung pag umuwi na, nag-for good na, nagkaroon din ng mga churches sa Pilipinas. And then, napunta ng USA, sa iba't ibang bansa. Diba? So, ganun ang nangyayari. Amen. So, now let us start now to the spiritual mentor of discipleship. The spiritual mentor of discipleship acts as is a father by teaching biblical truths to instruct his children. So ito yung katulad namin, parang kami na yung mga tatay ninyo, yung mga nagtuturo, and then itinuturo namin, we teach you the truth to instruct, even just like a father. Basahin natin ang 1 Thessalonians chapter 2 verse 11 to 13. 11, as you know how we exhorted and comforted and charged every one of you as a father does his own children. So, kami yung mga tatay at kami ay nagtuturo para ibahagi kasi you are the future leader of TGSIM. Verse 12, that you would work worthy of God who calls you into his own kingdom and glory. So pag sinabi mo, tingnan nyo yung 12, that you would walk worthy of God. Ito talaga yung, as a disciple of Christ, ito yung hinahanap talaga ng Panginoon. Kaya nga tayo tinawag ng Diyos we are separated from the world. Kaya tayo ay maging ilaw ng sanlibutan ito. For this reason, we also thank God without ceasing, because when you receive the word of God, which you heard from us, you welcome it not as the word of man, but as it is in truth the word of God, which also effectively works in you who believe. Okay, amen. Lahat ng mga itinuturo namin ay from the scripture. So, dapat talaga salamat sa Panginoon. Ito you welcome it not as a word from Pastor Bishop Rowell, Pastor Ninoy, lahat ng pastor, but as it is in truth, the word of God, which also effectively works in you who believe. Colossians chapter 1 verse 28 to 29. Him we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. To this end, I also labor, striving according to his working. Ito yung sinasabi ni Paul, which works in me mightily. So we preach, and kapag yung mga bagay-bagay na nakikita natin, there are also warning every man and teaching every man in all wisdom. So ito yung itinuturo na sabi niya dito, every man perfect in Christ Jesus. Amen. As a mother also, there are mothers na mga
a mother by giving personal attention and care for her children as a mother. So ito yung ang rule ng mother, alam natin yung mga nanay natin, yan ang laging nagtuturo sa atin, yung malapit sa atin. Usually yung mga mother ay mas malapit pa nga sa father eh. So ito yung halimbawa, ay giving personal attention and care for her children, Acts 20 verse 31. Therefore watch and remember that for 3 years I did not cease to warn everyone night and day with tears. Tingnan nyo, talagang ipinagdadasal. Ganon din ang ginagawa bago kami magturo, bago namin itinuturo ang mga bagay nito. All the members of the church, workers of the church, every day I'm praying for all of you. Sinasama ko talaga yan, TGSIM, Abu Dhabi, all the Philippines, Qatar, ay lahat ng mga workers to be protected by God at patuloy na yung adhikain ng TGSIM para mag-multiply all over the world ay mangyayari. So ito night and day, hindi namin nakakalimutan na ipanalangin kayong lahat. 1 Thessalonians chapter 2 verse 7 and 8, but we were gentle among you, just as a nursing mother cherishes her own children. Napakahalaga ng bawat isa sa amin, ang bawat isa sa inyo. So affectionately longing for you, we were well pleased to impart to you not only the gospel of God, but also our own lives, because you had become dear to us. Amen? Mga kapatid, kung ito yung sinasabi ko sa mga kapag ginagawa ng mga pastor yung ganito, yung nagtuturo, ay ibig sabihin talagang sacrifice. Bakit? We desire to impart to you what we have learned from God. So ito yung gusto namin, copy and paste. Tingnan niyo yung progress ng TGSIM. Kapag maraming mga kapatid who committed their time, who available sa Panginoon, natututo ang lahat. 1 Thessalonians chapter 2 verse 10. You are witnesses, and God also, how devoutly and justly and blamelessly we behave ourselves among you who believe. Amen? Glory to God. So, a model number 3. A model by living a godly life to show Christ in his life. 1 Thessalonians. 1 Thessalonians chapter 2 verse 10. Ito yung, for you yourselves know how you ought to follow us, for we were not disorderly among you, nor did we eat anyone's bread free of charge, but work with labor and toil night and day, that we might not be a burden to any of you. Not because we do not have authority, but to make ourselves an example how you should follow us. Hindi pa bigat, ano? Okay, amen. Purihin ng Diyos. At ito po ay ginagawa ng bawat isa as an example. An example for us, sabi ni Paul, sabi niya, we're not disorderly among you, nor did we eat anyone's bread. So hindi naging pabigatin. Otherwise, kasi ito yung halimbawa na kapag nagbabahagi tayo ng salita ng Panginoon, katulad ni Paul, sabi niya, hindi kami talagang humingi. Ibig sabihin talaga they work, they can even support by themselves. Self-supporting sila nung sila ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Amen. To make ourselves an example of how you should follow us also. Definition of disciple and a Great Commission. What is a disciple? The basic meaning is that a disciple is a learner. Amen. Kaya meron tayong growing in Christ. Learner, a disciple of Jesus is one who learns and lives from the teachings of Jesus himself and those whom Jesus taught, the apostles. Another good definition from the Navigator is this: a disciple continues in the word. Amen? So continuous yan. Learning is a continuous process. Ganon din sa amin. Learning is a continuous process. Love others, bears fruit, and puts Christ first. Ito yung Matthew 6:33. Ito yung
minessage ko kahapon. Put God first sa buhay natin. Ito yung definition ng discipleship and Great Commission. The primary command in the New Testament to make disciples comes from what is called the Great Commission. Matthew chapter 28. How does one make disciple? As it is written, by baptizing is into the Father, the Son, and the Holy Spirit. By teaching, the teaching is toward obedience to all that Jesus said. Kasi nung command ng Panginoon is, and teaching them to obey all what I have commanded to you. So, ibig sabihin, lahat talaga na itinuro ng Panginoon, we need to abide to all the teachings of Christ. And then, by teaching, meron pa isa. Methods of discipleship from Jesus and Paul. Number 1, selecting a few good men for the purpose of training. Yung selecting, mga kapatid, alam mo yung selecting ng to make disciple. Maging maingat tayo dito kasi kapag nakita nyo yung mga kapatid na meron talaga silang desire na lumago, at saka yung commitment ng bawat isa, dapat dun yung makita. Alam nyo sa akin doon sa Abu Dhabi, bago may sumunod na pastor sa akin, 7 years. Hindi ako naglagay ng pastor kaagad kasi talagang tinignan ko yung kanilang dedication. Imagine 7 years bago nagkaroon ng 2 pastor na sumunod sa, 3 pastor pala, na sunod-sunod. Kasi pinag-aralan ko lahat, and I pray kung sino talaga yung ilalagay ng Panginoon. Selecting a few good men for the purpose of training. Nagkaroon ako ng Bible study to all leaders na nakita ko yung kanilang commitment for 1 year. 1 year ko talagang silang tinuruan. Ang Panginoon, 3 years niya talagang sinubaybay ng kanyang mga disciple. Now, sabi niya, selecting a good man for the purpose of training, Jesus spent all night in prayer to God. When morning came, he called his disciples and chose 12 of them, whom he also named apostles. So talagang alam na ng Panginoon yung 12, no? Although yung isa na nagiging nag-betray sa Panginoon, well, alam na rin kasi yun ang, kaya nga tinawag sila pinapakita talaga ng Panginoon na ito yung mga capable na maging disciple, and they are be a teacher also someday, para sila rin naman ay, tingnan nyo, nagsimulang Panginoon sa 12 disciple. So, sabi niya, spent all night in prayer. So, yung pag napili nyo na, yung 12, yung disciple nyo, hindi naman necessary 12 kaagad, you need to pray for them. So, susubaybayan mo sila, palakihin mo sila as a father, as a mother, susubaybayan mo yan. Kailangan makita mo kung paano sila sumunod sa Panginoon. Luke chapter 6 verse 12 to 16. Now it came to pass in those days that we went out to the mountain to pray and continued all night in prayer. This is overnight prayer, no? And when it was day, he called his disciples to himself, and from them he chose 12, whom he named apostles, 14 Simon, whom he named Peter, and Andrew his brother, James and John, Philip and Bartholomew, Matthew and Thomas, James the son of Alphaeus, and Simon called the Zealot, Judas the son of James, and Judas Iscariot, ito yung nagkanulo sa Panginoon, who became a traitor. And the fact that Jesus spent all night in prayer showed the importance of what he was doing in selecting the disciples. Jesus focused on 3, Peter, James, and John. Wala namang favoritism dito ang Panginoon, kasi dito nakita ng Panginoon yung kanilang mga puso na maging leader talaga itong tatlong to. So, tingnan niyo ang Panginoon mismo, sabi niya overnight talagang nanalangin siya na itong mga pinili niya will multiply. Amen? So, ganun din ang gagawin natin. Ito, dapat ito yung makita nyo.
Paul's disciples' method is seen in 2 Timothy chapter 2, verse 2. And what you heard me say in the presence of many witnesses, entrust to faithful people who will be competent to teach others as well. Amen. So Paul teaches to disciple the fat. Ang fat dito ay hindi sabihin yung matataba. Tinahan niyo yung fat. Fat which stands for faithful, mataba ang puso, available, and teachable. Ito yung importante, mga kapatid. So, ikon nyo na yan, sa ministry ng bawat isa, ito yung tingnan ninyo. Faithful ba siya? Available ba siya? Teachable ba siya? Amen? So, ito yung dapat i-assess sa mga tatawagin ng Panginoon. Mentoring, not only teaching by means of a life-to-life association with their disciples, He appointed 12 whom he named apostles so that they would be with him. Mark chapter 3 verse 14. The disciples were with Jesus for over 3 years. Ano yung ginawa nila? Observing. Ito yung makita, no? Listening and doing. So minsan, observing and then listening and then after that, doing. Paul did the same with his disciples. So ito yung mga steps. A good example is when Paul picked up Timothy to go with Paul on his missionary journey. Paul said, "Be imitators of me, imitate me as I imitate Christ." Ito yung kabilin-bilinan niya in 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Imitate me. So nakiking ito yung halimbawa, be as an example of the disciple, transferring the ministry so that others could do it. Amen? So hindi dapat alam mo kapag meron tayong you train someone to help you in the ministry, gagaan ang trabaho ng pastor. Jesus healed, but he sent the 12 out to heal also. Matthew chapter 10 verse 1. And when he had called his 12 disciples to him, he gave them the power over unclean spirit to cast them out and to heal all kinds of sickness and all kinds of diseases. Pag sinabi niyong all kinds, walang yan. Ibig sabihin, the name of Jesus is more powerful. The name of Jesus is above all name. Name what kind of sicknesses, and the name of Jesus is above them all. 4 generations. 4 generations of ministry to disciples. First Paul to Timothy, then Timothy to faithful people, then faithful people to others. Ilang generation na kami? Yan nyo, Pastor Bishop Romel, magkasama pa kami niyan. Tapos kami, yung mga sila Pastor Edgar, Pastor Nover, Pastor John. Kayo naman, alam, di ba ilang salin na, ilan na yung mga apo-apo namin. O, ibig sabihin, meron ng ilang TBI na bang nakaraan? 3 na, 2 na, Pastor Nomer, no? Di TBI, 2 na, 5 na? Okay, tingnan nyo, nakalima na pala. 5 generations na. It is better to train 10 people than to do the work of 10 people. It is that's correct, di ba? Kapag pag ibigay mo, i-distribute mo yung gawain, talagang lalaki talaga. Huwag akuin lahat para turuan mo yung mga capable brothers and sisters to learn discipleship. The principle of multiplication. It took Jesus over 3 years to train only 12 people with millions of people. Kita nyo hanggang ngayon na dumadami, no? Nalipat sa atin 2,000 years ago. Jesus trained them, 12 disciples, and then hanggang ngayon, ilang generation, ilang years na, pero tuloy-tuloy pa rin. How could be the whole world possibly be reached, taking only a few at a time? Figuratively speaking, how can a very small mustard seed result in a very large tree, as Jesus indicated how the kingdom of God would grow? Kaya pala tinuro ng Panginoon yung itong seed na ito, na mustard seed, kasi napakaliit niya, pero pag yung isang bunga, napakaraming laman. So ito yung gusto niyang itinuturo ng Panginoon na magamit natin as an example, kasi
hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pagdami ng disciple of Christ. Another parable of he put forth to them, saying, the kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and sowed in his field, which indeed is the least of all the seeds. But when it is grown, it is greater than the herbs, and becomes tree, so that the birds of the air come and nest in its branches. Nag-uulam ako niyan. Masarap yan. Lalagyan ng sardinas. Naku, napakasarap yung mustard na yan. Pag yung bata-bata pa na kwan, sarap. Pero ito pala ginagamit pala ng Panginoon. Now, the answer to this is the principle of multiplication. The point of the principle of multiplication is one, to take enough time to make reproducing disciples. Okay, so ito yung mga natutunan namin, yung mga nauna sa amin, si Bishop, Kasumo, tapos sumunod, kami naman. So nagmumultiply din yun. Kaya ganun din ang gagawin natin kung saan kayo pumunta. Yung mga gusto mag-abroad, kung mapunta kayo ng abroad, huwag niyong kakalimutan, start TGSIM. So, the principle of multiplication is the one who take enough time to make reproducing disciples. Gamitin ninyo ang yung mga natututunan. Key number 1, select first generation carefully. Tingnan nyo ha, select first generation carefully. Kaya napaka halaga yung FAT, no? Yung una na natutunan, yung FAT, huwag yung kakalimutan, basta maalala yung FAT, F-A-T. Select your first generation carefully and help them make their first disciple as quickly as possible. Your first generation disciple must be faithful. O, di ba? Unang-una, so wag niyo kalimutan yung FAT. Yun na yun. Kaya unang-una, faithful. 2 Timothy chapter 2 verse 2. And the things that you have learned from me among many witnesses, commit this faithful man who will be able to teach others. FAT, number 1. Number 2, must be available. Yan ang dapat, hindi yung maraming reason. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Luke chapter 12 verse 22 to 48. He said to his disciples, therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat, nor about the body, what you will put on. Life is more than food, and the body is more than clothing. Consider ravens, for they neither sow nor reap, which have neither storehouse nor barn, and God feeds them. Of how much more value are you than the birds? And which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? Wala. If you then are not able to do the least, why are you anxious for the rest? Huwag kayong mag-alala, God will supply. Consider the lilies, how they grow. They neither toil nor spin. Sabi niya, and yet I say to you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. If then God so clothes the grass, which today is in the field, and tomorrow is thrown into the oven, how much more will he clothe you? O you of little faith, and do not seek what you should eat or what you should drink, nor have an anxious mind. For all these things, the nation of the world seek after. Even the pagans, they are seeking for this. Nag-aalala sila na wala ang kakainin nila. Pero sabi ng Panginoon, alam nyo, the secret is, verse 31, but seek first the kingdom of God, and all these things shall be added to you. Amen? Do not fear, like a little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Sell what you have, give, and sabi niya, provide yourselves money bags which do not grow old, a treasure in the heavens that does not fail, where no thieves approach, no moth destroy. For where your treasure is, there your heart will be. Let your waist be girded, and your lamps burning, and you yourselves be like men who wait for their master when he will return from the wedding, that when he comes and knocks, that they may be opened to him immediately. Blessed are those servants whom the master, when he comes, will find watching. Assuredly, I say to you, that he will gird himself and have them
sit down to eat and will come and serve them. Yeah. And he should come in the second watch or come in the third watch and find them so. Blessed are those servants. But notice that if the master of the house had known what hour the thief would come, he would have watched and not allowed his house to be broken. Therefore, you also be ready. Lahat tayo, napakaganda na kapag tayo dinatnan ng Panginoon, pagbabalik niya, ay tayo ay naglilingkod. The Son of Man is coming at an hour you do not expect. Then Peter said to him, Lord, do you speak this parable only to us or to the people? Ito yung sugot ng Panginoon. And the Lord said, who then is that faithful and wise steward, whom his master will make ruler over his household, to give them their portion of food in due season? Blessed is that servant whom his master will find doing when he comes. Truly I say to you, that he will make him ruler over all that he has. But if that servant says in his heart, my master is delaying his coming, and begins to beat the male and female servants, and to eat and drink and be drunk, the master of that servant will come on a day when he is not looking for him. Alam ng Panginoon, and at an hour when he is not aware, and will cut him in two and appoint him his portion with the unbelievers. And that servant who knew his master's will and did not prepare himself or do according to his will shall be beaten with many stripes. But he who did not know yet, sabi niya, committed things deserving of stripes, shall be beaten with few. For everyone to whom what's given, from him much will be required. Amen. So, and to whom, kung ano pa yung binigay sa iyo, lalo pang dadagdagan ng Panginoon. And whom much has been committed of him, ito pa, dadagdagan pa ng Panginoon. Amen. So, must be able to teach others also. Ito ang importante, kailangan may turo. 2 Timothy chapter 2 verse 2, and the things that you have heard from me among many witnesses, commit this faithful men who will be able to teach others also. So dapat may pasa ninyo yung mga natutunan ninyo. Key number 2, teach your disciples to become spiritual fathers. The Apostle Paul wrote to the Corinthians, I do not write this to shame you, but to admonish you as my beloved children. For if you were to have countless tutors in Christ, yet you would not have many fathers. For in Christ Jesus I became your father through the gospel. Therefore I exhort you, be imitators of me. Ito yung sinasabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Okay. Father's challenge, characteristics of spiritual father. Father reproduce themselves. Ganon din, kinan nyo yung kami, nag-reproduce. Fathers gave their names to their children. Amen. Fathers provide for basic needs. Ano yung mga pangangailangan? We provided. Fathers protect their families. Fathers give correction. Ito yung characteristics ng spiritual father. Kaya pag kami nagko-correct, huwag kayong magagalit, take it para lumago. Alam nyo ang Kristiyano na willing to learn, talagang tinatanggap nila yung mga bagay-bagay para sila lumago. Fathers give a mature example for children to follow. Huwag tayong maging bata lagi, kailangan mag-mature tayo sa Panginoon. Fathers establish moral standards. Moral standard, merong standard ang Panginoon. Dapat nating sundin. Fathers challenge their children to grow to maturity. Habang tayo naglilingkod sa Panginoon, ay talagang lumalago. Yan ang tunay na paglago sa Panginoon. Fathers leave an inheritance. Amen? So ano yung matutunan nyo sa amin, wala sa amin, and then ipapasa nyo rin sa yung mga susunod na mga generation. Key number 3, encourage your disciples to become spiritual grandfathers.
Okay, so meron din kayong mga bunga. Ano yan? Copy and paste lang yan. Kung ano yung tinuturo namin sa inyo, ituro nyo din, copy and paste, and then up to several generations. Grandfathers hanggang maging lolo din kayo. Kasi someday, somehow, kami rin ay magre-retire. Amen? Kapag kami ay kinuha na ni Lord, kayo na yung susunod. Kailan kaya yon? Kaya be prepared. Spiritual grandfathers give a link to the past. Ito ay yung link to the past. Ibig sabihin sa nagsimula yan. Kay Bishop Cromwell yan. Hanggat na pababa ng pababa hanggang sa amin, nakita nyo, hindi kami naghiwa-hiwalay. Intact kami, no? Kita nyo? Si Bishop Cromwell, magkasama pa kami sa tapok yan. Hanggang ngayon, kung saan-saan kami nakita-kita, spiritual fathers, may link tayo. Huwag natin kakalimutan yung mga lolo natin. Spiritual grandfathers give credibility to spiritual fathers. Acknowledge kung sino nagsimula. Amen? Kasi mahalaga yan. Spiritual grandfathers hold spiritual fathers accountable. Amen? Spiritual grandfathers offers experience and wisdom. Ito yung itinuturo ko na rin sa inyo, may experience na kung paano talaga naglumago ang TGSIM. Number 4, intentionally reproduce to the 4th generation. Continue to work closely with your disciple until the 4th generation. Pag sinabi mong closely, talagang wag mo silang iiwan mga kapatid pag sinimulan mo yan. The 4th generation is when your disciples making a disciple. Nagdi-disciple na rin sila. Your disciple 1st generation, your disciples 2nd generation, your disciples 3rd generation, and your disciples 4th generation, no? Ang haba. Kaya ituloy-tuloy yan. Walang tigil yan. Ang pagbalago ng TGSIM. 7 marks of a disciple. 7 marks. The first mark is that disciple must share the message of the kingdom of the gospel with others. First mark yan. Jesus had preached a message of repentance. Ano yung unang preach ng Panginoon? Repent, for the kingdom of God is near. Yan ang unang preach ng Panginoon sa Matthew. Okay? So, dapat yan din ang unang-una. The kingdom of heaven is near. Because ang sabi ng Panginoon, alam niyo kung bakit niya sinabi, I am here, and dito na ako. I am near to you. I am near to your heart. The second mark is that as disciple must learn to trust God for his or her needs and circumstances. Importante ito kasi we cannot do this. Kapag wala tayong tiwala sa Panginoon, kapag sinabi ng Panginoon, follow me, ayan na yan. Siya na ang nauuna sa atin, hindi tayo pinapapayaan. Hindi yung sinasabi ng mundong ito. Sabi niya, Brad, nasa likod mo lang kami. Hindi ganun ang Panginoon. Sabi niya, follow me. Siya yung nauuna. Jesus said, freely you receive, freely give. Do not take gold or silver, copper in your belts, no bag, more journey, or an extra tunic, or sandals, or staff for the workers to serve his provisions. Matthew chapter 10, verse 9 to 10. And if they had some extra to take for their own needs, they were to trust God to supply for the work of the ministry. Alam nyo, kaya nga, nung ako'y magsimula sa ministry, tinitignan ko yung pera ng Panginoon. Lord, 3,000 lang yung pera, ang upa sa Chowking is 1,500. Paano dalawang fellowship lang ito? Pero there's a step of faith. Ginawa ko, Lord, gagawin mo pa kapag ako'y nagtiwala sa'yo, 3,000 lang yung pera namin, pang 2 linggo lang to. Pero nung nag-start na, mga kapatid, grabe ang ginagawa ng Panginoon hanggat umabot ng taon, hindi kami nagkulang because we need to trust God. Yan ang importante dyan eh. Just follow, just obey. Yan ang gusto ng Panginoon. The third mark is that a disciple must be prepared to be rejected. Diba, sinare ko na sa inyo how many times I was rejected, persecuted, nakulong. You will be hated by everyone of my name. The disciple must learn not to take personal offense. Huwag kayong magagalit sa mga nagre-reject sa inyo. Huwag kayong magtanim ng galit, but rather see that it is in fact God Himself and His gospel message that is rejected. Hindi kayo, hindi tayo. Kaya huwag kayong ma-discourage. Nangyayari yan, na-experience lahat ng mga tao niyan, mahal at ng mga naglilingkod sa Panginoon. The fourth mark is that a disciple must place Christ above family relationship.
He then told them, brother will hand over brother to death, and a father his child. Children will rise against parents and have put them to death. I do not think that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace, but a sword. Alam yung sword, the word of God. The word of God is sharper than any double-edged sword. Ito yung Hebrew chapter 12. Alam ko chapter 12, 4 verse 12. For I have come to set a man against his father, a daughter against his mother, and mother-in-law. Bakit? Kasi the word of God himself, pag hindi nila matanggap, they will be against you. Maraming pinapersecute. Dito na tayo lumaki, di ko na kayo pinalaki. Bakit pupunta pa kayo sa ibang mga religion? Kung ano-ano yung mga, and then there will be fighting against you, enemies. They will ipe-persecute ka. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Pero pray for them, your family, na magiging ma-deliver din sila. Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me, and whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. Kaya marami talagang ma-experience ito. Meron pang mga mag-asawa, kung mag-born again ka, hiwalay na tayo, maghiwalay na tayo. Talagang may challenge. Kaya pagdinan natin, number 2 ka lang sa buhay ko. Ang number 1, si Lord Jesus. Amen? The first mark is that a disciple must fear God more than man. Jesus taught, do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Instead, fear the one who is able to destroy both soul and body in hell. Aren't 2 sparrows sold for a penny, yet none one of them, sabi niya, falls to the ground apart from your Father's will, even all the hairs of your head are numbers. So, do not be afraid. You are more valuable than many sparrows. Matthew chapter 10, verse 20-31. But why not be afraid of people who might harm you? Huwag kayo matakot, mga kapatid, sapagkat nandiyan lagi ang Panginoon. God will protect us. Amen? A 6th mark is that a disciple must lose his old life to find a new life in Jesus. Importante ito na kailangan, wala na yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17 ay nandun sa atin. He instructed the disciples, and whoever does not take up his cross and follow me is not worthy of me. Kung ano man dapat nating dalhin natin. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life because of me will find it. Amen? Kasi yung ating katawang lupa talagang iba talaga kapag yan ay merong desire against the spirit is willing but the flesh is weak. I tell you the truth, he will never lose his reward. In essence of God gives us the promise that being a disciple will be worth it in the end. Amen. So yan ang number 7 na mark, the 7th mark. The future, lastly, the 7th mark is that ito yung number 6, yung disciples, yung old life, kailangan hindi na tayo mawala yung old self. Whoever receive, sabi niya dito, a prophet in the name of the prophet will receive a prophet's reward. Whoever receive a righteous man in the name of the righteous man will be receive a righteous person's reward. And whoever gives only a cup of cold water to one of these little ones in the name of a disciple, I tell you the truth, he will never lose his reward. So it is good na mayroong pang mga pumupunta sa inyo, mga servant ng Panginoon, huwag niyong kakalimutan asikasuhin ang mga lingkod ng Diyos. Sapagkat sabi ng Panginoon, I tell you the truth, he will never lose his reward. Amen? What does it mean to count the cost? Okay. The cost. Luke chapter 14 verse 28. For which of you intending to build a tower does not sit down first and count the cost whether he has enough to finish it? Okay. Counting the cost means recognizing and agreeing to some terms first. So therefore, any of you who does not renounce all that he has cannot be my disciple. Ano yung mga bagay which is not pleasing and acceptable in the sight of God, kailangan isuko natin. If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. And whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple.
Which of you intending to build a tower, thus to sit down first and count the cost, which he has enough to finish it, lest after he has laid the foundation and is not able to finish, all who see it begin to mock him, saying, this man began to build and was not able to finish. Or what king going to make war against another king does not sit down and first consider whether he is able with 10,000 to meet him who comes against him? Or else, while others still a great way off, he sends delegation and asks conditions of peace. So likewise, whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciple. Ito yung cost. Sabi niya, following him may mean we lost relationship. Ano yon? Maybe yung mga kapatid mo na maging against you, talagang mangyayari na persecution, dreams of material things, yung mga bagay na yan, or even our lives. So nakasulat na we cannot follow him and the world's way at the same time. Kailangan talaga sumunod sa palatuntunan ng Diyos. Enter by the narrow gate. Matthew chapter 7 verse 13. Ito kaya maraming pumapasok sa wide gate. Enter the narrow gate. Sabi ng Panginoon, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. And there are many who go in by it, because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life. And there are few who find it. Kita nyo naman, totoo naman nangyayari yan. Talaga napakahirap. Pag hindi ka makasunod sa Panginoon, palatuntunan ng Diyos, hindi ka talaga makapasok sa kaharian ng Panginoon. We cannot following and the words the same. Sabi niya, those who are following Jesus simply for what they can get won't stick around when the going gets tough. Ayan, totoo naman eh. If we have not counted the cost being his child, we will turn away at the threat of sacrifice and find something else to gratify our selfish desire. Mark chapter 5 verse 6 and 7. Some felt ito ay talagang tanggapin dapat ang salita ng Panginoon, yung matabang lupa. Stony ground where it did not have much earth, and immediately it sprang up because it had no depth of earth. These likewise are the ones sown on stony ground, who when they hear the word, immediately receive it with gladness, and they have no root in themselves, and so endure only for a time. Afterward, when the tribulation or persecution arises for the world's sake, immediately they stumble. Ito yung ayaw ng Panginoon. Amen. Jesus ended his description of the cost of discipleship with a breathtaking statement. Any one of you who does not renounce all that he has cannot be my disciple. So ito na yung sinasabi ng Panginoon. Mga bagay-bagay na hindi niya hindi in line doon sa kanyang kalooban ay sabi niya, you cannot be my disciple. Ang taas ng pamantayan ng Diyos. But when he chose to follow Christ, sabi niya dito, when he chose to follow Christ, we are releasing control of our lives. When Jesus is in control, pure living results. Tingnan natin sa verse. Whoever commits sin also commit lawlessness. And sin is lawlessness. And you know that he was manifested to take away our sins. And in him there is no sin. Whoever abides in him does not sin. When whoever sins has neither seen him nor known him. Little children, let no one deceive you. He who practices righteousness is righteous, just as he is righteous. He who sins is of the devil. For the devil has sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he has been born of God. Ayan, kung sino yung nasa Panginoon, dapat hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. In this, the children of God and the children of the devil are manifest. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he who does not love his neighbor. There are two only Father, the Father of light and the Father of darkness, and we have the Father of light, our Lord Jesus. Amen.
if we are going to be disciples of Christ, we must first count the cost of following Him. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. If anyone who is in Christ, he is a new creation. The old is gone and the new has come. Yan ang 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ito mga kapatid, kaya tandaan ninyo, ito yung final discipleship. Now, sabi niya, yung last, bakit binanggit niyang last? 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Kanina, di ba, nakita nyo kung paano yung disciple, kung alam mo, pag sinimulan mo yan, ibig sabihin, huwag mong iiwan yung discipleship, ituloy mo, you build it until you complete it. Yun ang sinasabi ng kanina dun sa kanyang word. Huwag mong iiwan yan. Katulad niya, pag nagsimula ako ng Diyos, iiwan ko, anong mangyayari? Mga kapatid, malaki ang pananagutan natin sa Panginoon. Just continue, choose good man na piliin nyo yung FAT. Amen? FAT. So wag nyo kakalimutan, yun ang basis of assessment kung sila ay talagang susunod sa Panginoon. 2 Corinthians chapter 5 verse 7, it is very important na sino man ang sumunod kay Kristo, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things has become new. Amen. Now unto the King, eternal, immortal, invisible, the wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Ito po yung evangelism. Dalangin ko ng yung mga natutunan sa for the first 4 weeks ay maibahagi nyo rin sa inyong mga respective churches. See you, mga kapatid. God bless you all. Pastor Winnie, Pastor Nono. Yes. Thank you, Pastor Ninoy. Yan. Naibahagi sa atin ni Pastor Ninoy yung yung discipleship. Okay? Yung method ng discipleship or yung principle and practice of disciple making. Yan. Basta picture mo tayo bago Yan. tayo. Okay. Picture muna. Picture. Yeah. Open, Pwede ba tayo open. mag-picture? Picture muna. Okay. Ay, pwedeng pakibukas yung inyong mga camera. Thank para you, Pastor Ninoy. Thank you. Amen. O, mag-smile din kayo ha. Yan. Okay. Oh, ready? Isa na lang. Baka may pasok siguro. Ready? Okay, isa pa. 1, 2, 3. Victory sign. Victory. Victory. Okay. Okay. Yan. Lord. Amen. Yan. Okay. Na. So, yung mga disciple, no? Yung mga disciple, talagang yung kanilang pagbibigay ng buhay dun sa Panginoon, kaya naman talagang yung pagsunod nila ay 100% din. May nawala ba sa mga disciple? May nawala? Meron? Sino nawala sa disciple? Sino pinalit? Sino pinalit sa disciple? Sagot. Unmute. Sino ipinalit para maging mabuo yung 12? Unmute. Paki-unmute. Di ba si Matthias? Mm. Si Stephen, tapos si Matthias. Si Diba? Pinatay Matias, di ba? Opo. Yun. Okay. Paano nag-cast sila, di ba? Okay. Yan. So si Judas ang nawala, ipinalit si Matias at yun. Pero sila Stephen, Philip, Barnabas, mga yan mga deacons sila, deacons. Okay? Hindi nga sila mga elders. Pero si Philip, siya yung pinaka-great evangelist na ando sa Book of Acts. 'Di ba? Si Philip yung nag-share doon sa eunuch, 'di ba? Habang nakasakay sila sa karwahe at siya rin yung nag-water baptize doon sa eunuch. Si Philip ay siya yung pinaka-great evangelist, siya yung ngayon siya yung nagta-transport,
Yung biglang napupunta sa ibang lugar? Oo, na ano siya, Ano ba tawag doon? na rapture, napunta sa iba, sa ibang lugar. Pagkatapos niyang i-baptize yung eunuch, napunta na siya sa ibang Oh. lugar. Kinuha agad, Kumbaga, nilipat agad. supernatural, may supernatural para mag-travel, supernatural yung pagta-travel niya. Okay? Si Stephen naman, deacon din, pero super anointed mag-preach si Stephen, di ba? Sa Book of Acts. Okay? So, hindi nga sila mga elders, deacons nga sila eh. Pero ang gagaling, ginamit sila ng Lord sa ministry para to evangelize and yun ang ano nila, yun ang gift nila na ibinigay ni Lord. Si Barnabas naman ay sumama kay Apostle Paul yan. Tapos sila ay nag-ministry. Okay? Nagkaroon nga lang sila ng disagreement kaya nag-separate sila ng ways ni Apostle Paul. Kaya pero parehas silang effective, parehas effective si Apostle Paul at si Barnabas. So yun ang kanilang istorya sa Book of Acts. Okay? So anyone naman na nasa ministry, kapag ibinigay yung buhay kay Lord, ay talagang nagiging epektibo naman. Ang mga failure, ang nagkakaroon ng failure sa ministry, yung mga hindi nagpatuloy, kumbaga huminto. Amen. 'Di ba merong mga kapatiran na nag-start ng church, nag-pioneer ng church. Tapos dala ng ibang kadahilanan, huminto, bumalik sa kanilang mga trabaho abroad. So ang nangyari, nahihinto yung gawain. Pero doon sa mga kapatiran na talagang nagpatuloy, nanindigan, mostly ang success rate ay malaki. Okay? Kaya yung count the cost, we know how to count the cost. If we are going to follow Jesus, talagang we have to give our 100%. Amen? Amen. Okay. Thank you, Pastor Ninoy. Thank you. Okay. At kung saan naman tayo dalhin ni Lord, doon naman tayo i-empower ni Lord. Amen? Yan. Okay. Thank Inom you. muna, Thank you Pastor. sa Lord. Thank you kay Lord. Let us pray before we start the exam. Our Father, thank you so much, O God, sa mga information, O Lord God, sa knowledge and wisdom na being imparted by Pastor Ninoy. Thank you, Lord, for the guidance coming from the Holy Spirit, that we are able, Panginoon, to be empowered, Panginoon, regarding sa topic, evangelism and discipleship, O God. Lord, ganun din ang aming pagpanalangin, O God, sa aming examination. Help us to remember, O Lord, yung mga napag-aralan namin, O God. Bless our mind, Panginoon, and we declare that we have the mind of Christ, O God. Kaya Lord, ang exam na ito ay mataas, Lord, ang passing rate, Panginoon, dahil Ikaw, O Diyos, ang nag-empower. Kaya thank you, Lord God. Guide us sa aming pag-take ng exam. We honor your presence, O God. And this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Okay. O sige, Pastor Win. Pwede na ba mag-umpisa? Pwede na, pwede na. Pwede na pong mag-umpisa. 1 hour po tayo. Thank you. God bless. Okay, God bless everyone.